Mga bossing, may kumakalat ngayon na isang rumored at alleged pintlawan o opposition lineup para sa 2028 national elections. Totoo kaya ito? O wishful thinking lang ng mga supporters? Sa video na ito, hihimayin natin ang kumakalat na listahang ito at kikilalanin natin ang mga credentials ng bawat isa para alam nyo ang background nila sakaling tumakbo nga sila. Unahin natin ang pinakamabigat. Sino ang rumored na pambato nila para sa pinakamataas na posisyon? For President, Leni Robredo. Hindi na bago sa national stage si Attorney Leni. Siya ang ika-14 na vice-presidente ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. Isang human rights lawyer at economist bago pumasok sa politika. Pagkatapos ng 2022 elections, itinatag niya ang Angat Buhay NGO na patuloy na nagbibigay ng tulong sa iba't ibang komunidad. Ang tanong, handa na ba siya para sa round 2? For Vice President, si Senator Risa Hontiveros. Si Sen Risa ang kasalukuyang tumatayong pinaka-vocal na opposition figure sa Senado. Siya ay kilalang champion ng women's rights, healthcare reforms, at ang nanguna sa mga maiinit na investigasyon kamakailan sa Senado. Malakas ang hatak niya mayon, kaya hindi nakakagulat na kasama ang pangalan niya sa listahang ito. Ngayon, dumako tayo sa rumored Magic 12 senatorial slate. Medyo powerhouse ang mga pangalan dito. Himayin natin ng mabilis. Number 1, Vico Soto, ang kasalukuyang mayor ng Pasig City. Kilala sa kanyang anti-corruption drives, good governance at pagbuwag sa mga lumang sistema sa Pasig. Matagal nang hinihiling ng marami na tumakbo siya sa national post pero madalas niyang sabihin na nakafocus siya sa local. Mapapasabak na kaya siya sa 2028? Number 2, Leila De Lima, dating senador at Secretary of Justice, kilalang human rights advocate at matapang na kritiko ng nakaraang administrasyon. Kamakailan lang ay nakalaya siya matapos ang halos 7 taong pagkakakulong matapos madismiss ang mga kaso laban sa kanya. Number 3, Chel Diokno, isang veteranong human rights lawyer, founding dean ng De La Salle University College of Law at chairman ng Free Legal Assistance Group. Number 4, General Nicolas Torre, isang police general na naging matunog kamakailan dahil sa pamumuno niya sa operasyon ng PNP sa pagdakip ni Pastor Apollo Kibuloy at kay Tatay Digong. Ang kanyang firm na stand bilang alagad ng batas ang nagpaangat ng kanyang pangalan sa national news. Atin na ang puntahan ng number 5, si Cielo Magno. Dating Department of Finance Undersecretary at profesor sa UP School of Economics. Nag-resign siya sa pwesto kamakailan at naging vocal sa kanyang mga paninindigan tungkol sa economic policies ng bansa. Number 6, Antonio Carpio, dating Supreme Court Senior Associate Justice. Siya ang isa sa mga pangunahing boses at tagapagtanggol ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Number 7, Luke Espiritu, isang labor leader at abogado na nakilala ng marami sa kanyang naging matapang na performance sa mga senatorial debates noong 2022 elections. Number 8, Sonny Trillanes, dating senador at retired Navy officer. Isa sa mga pinakakilalang oposisyon na hindi natatakot bumangga sa mga malalaking issue. Number 9, Joy Belmonte, ang mayor ng Quezon City, nakilala sa kanyang mabilis na COVID-19 response at mga progresibong programa para sa edukasyon, kalusugan at gender equality sa pinakamalaking lungsod sa Metro Manila. Number 10, Vice Ganda, ang unkabugable star at pambansang host ng It's Showtime. Bagamat wala siyang background sa politika o sa gobyerno, hindi matatawaran ang kanyang matinding masa appeal at impluensya sa milyon-milyong Pilipino. Matatandaang naging vocal at solid supporter siya ni Leni Robredo noong 2022 elections. Kung sakaling totoo ito at papasok siya sa politika,
Siya kaya ang magiging ultimate wild card ng oposisyon para humakot ng boto? Number 11, Ronald Llamas. Isang political analyst at dating presidential political advisor noong panahon ni yumaong Pangulong Noynoy Aquino. Madalas natin siyang mapanood ngayon na nagbibigay ng matatalim na analysis sa mga balita. At number 12 ay si Antonio Tinillo, kinatawan ng ACT Teachers Party List sa Kongreso at isang matagal ng aktivista na ipinaglalaban ang karapatan ng mga guro at manggagawa. Ayan ang 14 na pangalan na nasa rumored lineup. Kailangan nating linawin mga boss, wala pang opisyal na anunsyo mula sa kampo ng oposisyon. Ang listahang ito ay kumakalat lang sa social media at marahil ay ginawa ng mga supporters para i-test the waters. Kayo ba mga boss? Ano ang reaksyon niyo sa listahang ito? Kung kayo ang tatanungin, solid ba ang lineup na ito o may kulang? At sino sa tingin niyo ang dapat palitan o idagdag sa listahan?